Lunes na naman mga kaibigan, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Ano man po ang inyong time zone, sumasahing papawid at sumasa inyo ngayon ang atin po namang Media Health Forum live all the way from Quezon City, Philippines. At sa ngalan po ng Power Tech Corporation, ng aming po namang tagapagtaguyod, ang aming sponsor po si Richard Nixon Gomez. And of course, ng ating mga kasama sa Mass Medium, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw kung ano man po ang time zone sa inyo. Pag-uusapan muli natin ang pinaka-highlight ng isang paksa na atin po namang tinutukan simula lang tayo magpasimula dito po naman sa ating Media Health Forum. But for the meantime, kailangan malaman nyo at maipakilala namin sa inyo ang ating mga kasama dito sa ating po namang presidential table. Of course, ang aking po namang kuyang, ang aming po namang isa sa mga senior dito po sa larangan ng broadcast, si Lakay Ronnie Gonzalo. Lakay, bati ka muna. Huwag kang kubaway. Lakay, high-tech na tayo ngayon, gumagamit tayo ng microphone kasi naka-TV tayo. Ayan, Lakay. Good morning. Magandang umaga. Ayan. Thank you. Ganyan lang ang natutunan na lang niya salita ngayon, pero dati ang dami tinuro sa amin yan. And of course, ang ating mga panauhin ay wala sa akin ang pribilehiyo para sila ipakilala sapagkat ang kanila po namang kalibel dapat na magpakilala. No? Kasama natin ang founder at president ng ating po namang Philippine Society of Cannabinoid Medicine. Walang dilib ako si Dr. Germ Mutia. Sir, good morning. Magandang umaga Sir Ed, Lakay, magandang umaga at sa atin po mga bisita, marami po salamat at sa ating sponsor po si Sir Richard Gomez, maraming salamat. Napakaswerte po natin ngayong araw at kasama po natin syempre isa sa mga pioneers po ng cannabis advocacy sa Pinas, no? Kasama ho natin Dr. Peter Kilala, pharmacist, emergency medicine specialist at board member po ng Philippine Society of Cannabinoid Medicine. At syempre po kasama din po natin ang mga pioneers din po ng Canna Hopefuls, formerly Philippine Cannabis Compassion Society. Sila po ang pinaka nag-shoulder po talaga ng movement. Napakaswerte po natin, nakasama natin sila ngayon. Unang-una sa lahat, napakahirap po maging magulang. Times 1,000 po yan kung meron kang pasyente o anak na may special needs. At mag-a-advocate ka pa, no? Kaya 10 taon na pong ginagawa yan ng Canna Hopefuls. Lalong-lalo na po yung katabi ko, si Dr. Donabel Cunanan. Kaya napakalaking sakripisyo sa kanila pumunta at mag-advocate at ikwento na naman, no? I-relive na naman yung araw-araw nilang dinadanas para lang po mas makatulong sa nakakarami. Pero bago po yan, mga ilang minuto lang po, no, na i-explain po natin yung mga panukalang batas po na nakasalang po ngayon. Mapapanood nyo po, no, sa inyong screen. So, alam naman po natin na wala nang mas traditional pa sa marijuana. Hindi kagaya ng ibang mga gamot ngayon na ilang years pa lang yan na-imbento tapos pinapamudmud na sa lahat ng tao. Ang cannabis po, no, 6,000 years of documented use po yan. Mainstream medicine po yan maski na dito po sa Pilipinas. Kasi po, si Dr. Jose Rizal mismo nagsabi na available po yan sa butika, no? So mainstream medicine po yan dito sa Pilipinas, hindi lang po sa ibang bansa. Sabi po ng World Drug Report 2023, dalawang klase po ang medical cannabis. Merong pharmaceutical grade at meron din yung raw form or yung magistral preparations, yung mga tinctures, ganyan, yung mga homemade, ganyan, no? But then yun nga, maski yung pharmaceutical grade po, no? Yung mga tinatawag na clinically proven na pag-aralan na po yan, kaya meron na pong marketing authorization. Ibig sabihin, maski gaano mo tingnan, maski mainstream o traditional, gamot po yung marijuana, United Nations po nagsabi niyan. At sabi nga po, clinically proven na po yan para sa chronic pain, chemotherapy-associated nausea and vomiting, epilepsy, at multiple sclerosis, no?
So, yan po yung mga pharmaceutical grade na sinasabi natin. Formal po yan na gamot po, no? So, United Nations po ang nagsabi niyan. So, yan po yung kasalukuyang FDA-approved na mga sakit. Pero again, yung ibang forms ng cannabis, lalo na sa ibang states na nag-aalaw ng raw form sa US, ganyan, mas marami pa pong sakit ang ina-approve nila dyan. Depende po yun sa doktor, no? Yung doktor po yung nag-decide. Pero in terms of clinical trials, ito po yung mga napatunayan na sa clinical trials, no? So, nung 2016, kasama po yung Pilipinas dun sa United Nations General Assembly na nagsabi, we reiterate a strong commitment, no, to improving access to controlled substances, no? Ibig sabihin, nanumpa tayo kasi alam naman natin na maski yung mga controlled drugs, gamot po yan, no? So nanumpa tayo na i-improve natin yung access dun sa mga nangangailangan, i-address natin yung mga legal barriers, tanggalin ang legal barriers, but at the same time, preventing abuse. At nanumpa din tayo, kasama tayo sa member states na nagsabi, we recognize that drug dependence is a complex, multifactorial health disorder characterized by chronic relapsing nature that can be prevented and treated. So, health disorder siya, no? Sakit ang drug dependence. Una sa lahat, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay drug dependents or drug abusers, no? But then, maski yung mga drug dependent or drug users, health disorder yon, sakit yon. Hindi yon dahil sa kasamaan, kasakiman o kahayupan, no? Sakit yon na preventable and treatable. Ibig sabihin, kayang ma-prevent at kayang malunasan. So, hindi din totoo na once addict na bala na lang ang katapat, no? Hindi totoo yon, kasama tayo sa pumirma doon. So, ano ngayon yung sinabi ng United Nations dun sa hiling ng mga member states na yon, no? So, in response to the member states in the United Nations General Assembly, no, the United Nations system commit to enhance access to controlled medicines for legitimate medical and scientific purposes, to support the development and implementation of policies that put people, health, and human rights at the center, no? So, people, health, and human rights ang priority. And then, shifting to a public health approach, no? So, dapat public health approach, hindi na siya criminal approach, no? And, most importantly, yung United Nations, no, will promote alternatives to conviction and punishment in appropriate cases, including decriminalization, no? So, United Nations nagpo-promote ng decriminalization. So, ano na yung ginawa ng Pilipinas doon sa strong commitment na yon, no? Ano na yung ginawa natin? Nung 2020, pagkatapos sa ma-meet ng mga advocates, nung November 2019, kana hopefuls at CM nakipagpulong sa FDA, DDB, PIDEA, Senator Bongo at President Duterte, no, nung November, and nung March 2020 nilabas nila yung board resolution allowing preparations with 0.1% THC, no? So pasok diyan ang Epidiolex o CBD na pinakita natin kanina na FDA approved for intractable epilepsy. So inallow nila kasi nga naman legal naman sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang medical use ng narcotic drugs. And ang inatasan ng RA 9165 para doon ang DDB, unfortunately, kahit na 4 ang FDA-approved cannabinoids, isa lang yung inaalaw
ng DDB. And meron silang kaisa-isang nabigyan ng permit. Kaya sinasabi nila, wag na daw magpasa ng bagong batas kasi may nabigyan silang isa na permit. Problema, yung nabigyan nila ng permit na yon, hindi pa rin naka-access dahil sa karagdagang proseso at dahil sa mahal ng imported na gamot na yon. No? So, kaya meron tayong mga panukalang batas na nakasalang po ngayon. No? Record number po ngayon, yung cannabis-related bills, merong isa sa Senate, yung Senate Bill 230, at meron pong siyam, no, sa lower house sa Kongreso. So, kung igugrupo natin, iba-iba po itong pakay nitong cannabis-related bills na to, no? So, yung anim, yun po yung sa medicalization, no? Ito po yung legalizing medical cannabis, no? At meron din po yung decriminalization, yung House Bill 243-716 at yung House Bill 6783, yan po yung kay Congressman Pantaleon Alvarez, no? Yung decriminalization totally. And meron din po yung legalization of CBD at pagtatatag ng Philippine Cannabis Development Authority o PhilCADA kay Congressman El Rey po yun. Hindi natin matatalakay yan lahat, isa-summarize lang po natin yung sa medicalization bill. Ang pinakabagong form po niyan, no, na nilabas just a few months ago at pinag-usapan nga po sa technical working group yung yung Cannabis Medicalization Act of the Philippines, care of Senator Robin Hood Padilla. So ito po yung pinakabagong version, no, na hindi katulad nung ibang na-file nung original nung 2014. Mas makabago po ito. After po pumunta si Senator Robin sa Israel, no? Talagang pinag-aralan po nila ng maigi yung medical cannabis program noon. So ang pinaka-point po ng medicalization bill is that yun nga, no? So medicalization of cannabis, the use of cannabis for medical purposes po yan, no? And the medicalization of cannabis includes acquisition, possession, transportation, delivery, no? So, ibig sabihin, lahat ng process ng pag-develop hanggang sa maging gamot siya, no? And then, meron pong itatatag na Philippine Medical Cannabis Authority sa ilalim ng DOH, no? So, similar dun sa mga nakaraang bill, may itatatag na authority. Pero, ang kaibahan, dun sa lumang bill kasi, talagang yung government yung magtatanim, magmamanufacture at magdi-dispense. Dito, more on regulatory authority ang PMCA and merong sila mag-i-implement ng mga implementing rules and regulations, no? Mula sa pagtatanim hanggang sa makarating sa pasyente, pagre-reseta at pagdi-dispense, no? So mag-i-establish ng information system, no? So yun nga yung monitoring, tapos kasama diyan yung PIDEA and DDB, no, na magmo-monitor ng cultivation, distribution, lahat ng steps. And to issue licenses to duly registered private corporations, no? So hindi gaya dati na government lahat gagawa. Ngayon, merong mga rehistradong cultivators, rehistradong manufacturers, rehistradong producers at dispensers, no, ng medical cannabis, dispensaries, no? So, and then trabaho din ng PMCA to conduct research and ito medyo important din na trabaho ng PMCA to import for resale in the Philippines medical products from foreign manufacturers, no? So, dati kasi, yun nga, gusto talaga nila, talagang imported lang. So, dahil sa bill na to, mas mapapadali na rin yung importasyon, no? So, merong imported, meron ding local, no? So, yung mga gusto talaga ng imported lang, pwede pa rin sila, no? Dito sa bill na to. And then, so yun nga, ang qualified patients, no? Sila yung sinicertify ng doktor
na tinrain din ng PMCA, no? So dati nakalista sa bill yung 13 na sakit na bibigyan ng medical cannabis. May mga umangal from both sides kasi may mga pasyente na wala dun yung sakit nila dun sa 30 na yon. Meron namang nagsabing sobrang dami naman ng sakit na to. No, yung mga ayaw dun sa bill kasi sobrang dami daw ng mga sakit na inaprubahan dun sa bill. So sa ngayon, para wala ng argument, yung PMCA na ang magdidictate kung ano ang indications ng medical cannabis at kung sino lang yung makakapagbigay. No? So yun nga, yung doctor dapat may S2 license in good standing. And yun nga, acquisition of medical cannabis, administration, merong iba't ibang pharmaceutical forms, pharmaceutical grade po lahat yan. And then medical cannabis industry players, no? So yun nga, registered private corporations or entities po yan, no? Pwedeng maging manufacturers, cultivators, dispensaries, no? So dispensing ng medical cannabis dun lang sa dispensaries, no? Hindi mo siya mabibili anywhere else. And then meron ding designated treatment facilities. Ibig sabihin, doon niya administer yung medical cannabis. Hindi po ito yung drug din, talagang yung pharmaceutical grade cannabis lang yung i-administer doon. Tapos merong pharmacist and nurse po na tutulong mag-administer. And then research and development. Within 120 days after this act, to use existing research made by reputable international organizations, no? So hindi tayo necessarily magsa-start from scratch kasi nga gamot naman talaga siya at napag-aralan na, no? So yun po yung medicalization. Yung decriminalization naman, tatanggalin sa dangerous drugs, no? Listahan ng dangerous drugs ang personal use of cannabis. Hindi ibig sabihin ng decriminalization magkakaroon na ng malawakang bentahan, no, na parang alak at sigarilyo, no? Ibig lang sabihin ng decriminalization, hindi na siya krimen, no? Decriminalization removes criminal penalties for the possession, no? But decriminalization is different from legalization. Kaya maraming may ayaw sa decriminalization kasi akala nila magiging parang Thailand na legal, magiging parang US, Canada na legal. Hindi, no? Tinatanggal lang natin yung pagmamalupit sa ating mga pasyente na may medical cannabis. Decriminalization does not establish legal regulations for the sale, no, of cannabis, no? So, syempre maraming may ayaw kasi sinasabing dadami yung mga addict, ganyan, dadami yung mga ano, no? But then kaya naman yan ganyan kasi karamihan ng ating research on cannabis talagang focused on harm. Hindi focused sa medical benefits ang research on medical cannabis for the longest time. At talagang pasimuno ng medical ng cannabis research sa buong mundo ang Amerika, particularly ang United States National Institute of Drug Abuse. Wala nang mas may alam pa sa side effects ng cannabis kesa sa National Institute of Drug Abuse. Gayon pa man, ang sabi ng National Institute of Drug Abuse, addiction should be treated, not penalized. Again, yung pinakamay alam sa side effects ng cannabis, yung pinanggagalingan ng cannabis research, nag-advocate ng decriminalization. Nakakatawa lang kasi ginagamit ng mga organisasyon natin dito, yung mga research ng NIDA para patayin yung mga panukalang batas, para i-underestimate, para isantabi yung hinaing ng ating mga pasyente, no?
kesyo may mga research ganito ganyan, iimbita ng mga international speaker against recreational legalization, yung mga speaker na inimbita nila pro-decriminalization din naman. Maski yung American Society of Addiction Medicine calls for the decriminalization of cannabis use, no? So cannabis should be decriminalized. It shouldn't be used for anyone under the age of 21, and use models other than commercialization to prevent corporate domination of a legalized cannabis market. Again, decriminalization does not mean commercialization or legalization. And isa pa, maski yung American Medical Association supports public health-based strategies. Again, public health approach, hindi criminal approach, no? Rather than incarceration, no? So hindi ibig sabihin na pro-decriminalization gusto mo na ng malawakang bentahan ng cannabis, no? Decriminalization kasi criminalization is a barrier to access, no? Mga pasyente sila, hindi sila dapat ikulong, at kung yung mga pasyente at kung yung mga doktor nagpo-promote ng criminalization, hindi magiging honest ang mga pasyente sa kanilang drug use, barrier sa treatment, barrier sa rehabilitation, ang stigmatization, dito pa lang sinasama na natin sa watch list, binobroadcast na natin ng mga marites, ganyan-ganyan, nililabel na natin at talagang pinapatukhang na natin. Hindi yon yung dapat na approach, no? So, last slide, hindi kailangan actually ng panukalang batas para sa decriminalization. Kayang gawin niya ng DDB kasi siya ang inatasan ng RA 9165 para dyan. Unfortunately, kinailangan pa silang petisyonin ng mga nanay natin dito para sundin yung UN classification ng cannabis and cannabis resin. Kinailangan pa ng House Bill 6783 para ma-decriminalize yung cannabis. Tinanong namin yung DDB tungkol doon, sabi nila, inaantay lang nila yung rekomendasyon ng medical community, particularly yung DOH, no? So, maraming members ang Dangerous Drugs Board. Isa lang dyan yung primarily medical, which is yung DOH. Ibig sabihin, yung ahensya na dapat magbabalanse magbibigay ng compassion, no, at kalinga dito sa Dangerous Drugs Board, sila pa yung nagpo-promote ng criminalization. They actively support criminalization of cannabis. Ibig sabihin, yung ugat ng criminalization ng cannabis ay yung DOH, ay yung medical community. Kaya kasi ako nung nagdoktor ako, akala ko beacons of compassion and understanding and healing yung medical community. Unfortunately, sila pa yung pinagmumulan ng kalupitan at mga punitive policies dito sa Pilipinas. Kaya sabi ng DOH Secretary, gamot naman talaga ang cannabis, sana tratuhin nila bilang pasyente at hindi kriminal yung mga gumagamit ng cannabis, lalo na yung sa mga may matinding pangangailangan, kagaya ng mga pasyente na nandito ngayon, no? Kaya hindi po totoo na hindi natin kailangan ng batas. Kailangan po natin yan, hindi ngayon, kundi noon pa. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Doc. At sa dami ng sinabi ni Doktor, ang nabumuon lang sa isip ko kaya hanggang kailan kaya na tayo maghihintay. But anyway, nandiyan ako sa mga mambabatas natin ng bola para itong ating panukalang batas o panukalang
pagbabago ho ng pananaw laban sa medical cannabis ay higit na mabigyan linaw. Yan natin lang kaukulang pahayag with permission of Lakay, si Dr. Donabel. Kamusta na po ba ang inyong isa rin sa mga isinusulong advocacy at kasama po ni Dr. Donabel yung kanyang naging burning oil dito sa atin po namang forum. Nakikita niyo po yung cute na bata na yan na anak ko ni Doktora na siya hong isa sa mga umaasang anak niya. Paano pangalan ninyo? Julia din. Ito pala ito si Julia, ito si Julia sa litrato, ayan. Anak mo niyan ano? Ni yan isa. Para parehong Julia kasi kaya ako nalito. So, ayan ho mga kaibigan, ang ilan sa mga pinagkakaitan ng pagkakataon para magamit ho yung medical cannabis. Doc, your thought about the issue? Thank you, Sir Ed. Sir Lakay, good morning. Good morning po sa inyo lahat. So, ito po yung anak ko si Julia. Kagaya rin po kapangalan ng anak ni Ma'am Girlie, na Julia din po ang pangalan. So, kami po ay advocates ng medical cannabis since 2013. Magsasampung taon na po ang aming advokasya sa November 2023. So, sa ngayon, no, kami naman po ay natutuwa dahil sa loob ng 10 taon, malaki na po ang aming itinakbo ng aming advokasya. Kagaya nga po no, ng pinaliwanag ni Doc Jem kanina, in history, we have now 9 bills no, na nakabinbin sa Kongreso, particularly sa House of Representatives, and 1 bill sa Senate naman under Senator Robin Hood Padilla. So kami naman po no, sa Kana Hopefuls Incorporated, ay patuloy po na naniniwala na kagaya ng sinabi ni Doc Jem na ang patients are not criminals. Hindi po kami mga kriminal at hindi po porket kami ay nag-a-advocate ng isang medyo masela na halaman na ito ay nangangahulugan na kami po ay masasamang tao. Nakagaya ng ating kultura no, na ating nakagisnan. Ngayon po ay panahon na para po lawakan natin ang ating pag-iisip na nakikita naman natin no, sa maraming bansa na mas mayaman pa sa Pilipinas, na ito ay nakakatulong sa maraming mga pasyente. So, we will continue to advocate and hopefully, no, we can make it happen under the Ferdinand Marcos Jr. administration. O dahil isa si Pangulong BBM sa hindi naman may tatangging supporter ng medical cannabis ever since. Anyway, Doc Pete, sa inyo namang panig, ano ang inyong isinusulong na mga advocacy at the same time on the part of the pharmaceutical company at the same time? Magandang umaga sa mga nagsusubaybay ng programa. Magandang umaga, Sir Ed, Sir Lakay, see you again. And to our partners in the advocacy for medicalization of cannabis. Of course, our president here, Doc Mutya, and of course, our patient advocate. Siyempre, importante po yung mga patient advocate. Katulad ni Dr. Donabel. Ako naman po, nagsimula po yung aking advocacy nung nagsimula po ako magturo. At saka nagkaroon po ako ng mga pasyente na may cancer at lalo na po nung nagkaroon ako ng kamag-anak na nagka-cancer, 2 na ho yun. Yung dad ko namatay ng pancreatic cancer and my brother who's younger than me, who's really very healthy, non-smoker, non-drinker with a very healthy lifestyle, nagka-lung cancer. So during that time po, syempre, tinuturo ko na po yon sa medisina at saka sa pharmacy. Pero bakit hindi ko siya magamit? Parang nagtuturo ako ng isang bagay na hindi ko matulungan ang sarili ko, lalo na yung pamilya ko. So nagkaroon ako ng nagkaroon ng masidhing advokasya, hindi lang po sa mga pasyente, pati na rin po sa mga doktor na gustong magreseta ng gamot pero natatakot. So sabi nila, bakit daw ako lumabas? Hindi mo ako lumalabas. Dati ko na po talagang sinasabi to. Yun nga lang po, hindi ganitong forum na may media, may television, may virtual. So lumalawak po yung nagiging advocacy dahil din po kay Doc Mutya at kay Donabel. So nagkaroon po ako ng isang pagiging malakas ang loob na kasi hindi lang pala ako nag-iisa.
Tapos nagkaroon pa ng mga ganitong forum na tumutulong para isaayos na yung mga batas na hindi naman ho nakabinbin pero gumagalaw na ho siya. Dito na nga po kasi yung paggalaw ng mga batas, magmula nung nasimulan yung mga isang batas lang dati, yun talaga nabibinbin. Pero ngayon ho, gumagalaw sila lahat ng sabay-sabay na ang bilis-bilis na sana ho, ipinagdadasal namin na matuloy na siya bago dumating ang susunod na election. Baka ho magka-problema na naman yung mga batas na yan at doon tuluyang mabinbin. Kaya ho, yung pag-participate namin ngayon ay totoo, kailangan ho talaga namin na palawakin, mag-ingay, para ho yung agam-agam ng isang ordinaryong tao tungkol sa medical marijuana ay maibsan at mawala po siya sa pagkatakot ng mga gustong gumamit katulad ng mga doktor. Kasi nga may mga sinasabi ko nila may medical side nito na ayaw pasulungin kasi natatakot sila sa mga komplikasyon ng medical marijuana. Hindi ho namin tinatago na wala ho siyang side effect. Hindi ho katulad ho ng mga ibang gamot, may side effect siya. Yun nga lang po, wala nagpapasulong ng medical information para malaman bakit nagkakaroon ng harm or side effect. At sa aking experience po, ang mga nakikita ko dito ay yung mga marijuana naive. Ang ibig sabihin natin, yung mga nag-eksperimento lang at gusto matikman at nagkakaroon ng side effect at napupunta sila sa ospital. Katulad ko, nasa emergency department ako, doon namin sila nakikita sa mga iba't ibang mga edad. Meron din pong may mga pasyente, hindi naman pasyente, nagsasabi na sinubukan nila, yun ang sumubok. Kasi po yung mga sumusubok na yun, hindi po sila nabibigyan ng kaukulang impormasyon sa kanilang pagsubok. O testing out of curiosity. Kasi gusto nilang malaman, nakakagamot ba talaga to? Sana ho, may doktor na may kaalaman, may sapat na kaalaman, na magsasabi sa kanya na dapat ganito lang, dito mo lang siya gagamitin, ito lang yung dose, at dapat gamitin mo sa mga ganitong pamamaraan, pwede mo siyang inumin, kailangan para sa ganitong sakit, ito lang ang dose. So, marami hong ganyan. Nakikita ko ho yan kasi sa emergency department na marami ho sila dyan, wala po talagang kaalaman kasi nga sinubukan lamang. Isa po sa mga agam-agam, lalo na sa Senado, is yung sinasabi ng pharmaceutical grade na tuloy hindi masulong kung anong klaseng gamot ang papayagan nila na mailabas sa market o sa mga butika o sa mga dispensaries na gustong itatag ng mga batas na gustong magkaroon ng medical marijuana. So ano ba yung pharmaceutical grade? Ano ba yung sinasabi ng pharmaceutical grade na parang hindi rin nila naiintindihan kung ano ibig sabihin ng pharmaceutical grade? Kaya nga ho sa mga TWG, kailangan po talaga ng multi-sectoral, hindi lang ho sa mga doktor, hindi lang po yung mga advocates. Buong medical field po from the time na pinatubo yung raw materials hanggang sa magamit ng mga pasyente. Ang problema ko wala po tayo talagang operational definition ng pharmaceutical grade. So, kailangan buho talaga hindi siya halaman para maging maturing siya as gamot. Meron naman ng mga katulad ng malunggay. Dahon ng malunggay. Hindi naman kailangan i-extract po yun para magkaroon siya ng epekto na dumami ang gatas. Yung dahon rin lang siya na nakalagay sa isang kapsula, pharmaceutical grade na rin ho yun kasi dumaan ho yan sa pagsusuri ng FDA at kasi under food, ang registration is food. Kung gagamitin po natin yung halaman at ilagay natin sa isang forma ng itsurang gamot, ang sinasabi ho namin ay mas nagiging epektibo at lumalawak ang kanyang paggamit. Kumpara po kung kukunin mo lang isang parte niya na gagamit ka pa ng maraming chemical, tapos ang nagkakaroon ng side effect ka dyan ay yung ginamit mong chemical
sa pagtanggal ng component na yun na gusto mong gamitin. So, mas maganda ho siguro na i-consider na rin natin yung parte ng halaman or buong halaman na pharmaceutical grade din. Kasi marami na pong pharmacists, marami na pong chemists na pwedeng i-convert nila itong mga hindi na pure na kung paano ginawa ng Diyos na halaman na pwede natin na gamitin sa panggamot sa mga iba't ibang klaseng mga sakit. So hindi pa ako kasi na umaabot sa ganung level kasi nasa TWG pa lang na nasa isang ganitong sector pa lang siya. So gusto ho natin na maipaliwanag sa mga mambabatas na pwede pa rin gamitin yung halaman. Okay? Kasi nakikita ko kasi nila yung halaman na hindi nakakapsula, hindi ginawang tableta na, ay halaman yan, baka gawin nilang Gulay. Hindi ho gulay, baka vitamina o kaya singhutin na hindi naman talaga kailangan na ganun ang forma ng gamot na masasabing maging recreational. Natatakot sila sa ganun. So, meron naman mga proseso para kahit na halaman siya, epektibo pa din siya na maging gamot. So, yun yung society namin ng mga physicians na pinamumunuan ni Dr. Mutia. Isa sa mga gusto sana namin na mangyari ay lalabas na yung mga doctors na sinasabi ng mga isang malaking organisasyon na ayaw nila. Meron na kasi lumalapit sa amin sa virtually, nagiging miyembro na namin. Pero syempre ayaw naman namin sabihin kung sino. Pero malaya po yung mga doktor na maging kasapi namin sa ganitong organisasyon para malaman po nila na ano ho talaga ang patutunguhan ng medical marijuana at mawala ang kanilang takot sa pagreseta. Ngayon naman ho, yung reseta naman ho, established na ho to na paggamit ng mga kasi kahit na naka-reclassify na dangerous drugs pa rin. So, meron po kaming ginagamit S2 license na katulad si Dr. Donabel, pwede din po siyang magpa-register ng S2 license. Pero pang reseta ho niya. Hindi ho yun sa panggamit niya sa pasyente, sa pamilya niya. Pang reseta ho yun sa mga pasyente niya na pwede niyang paggamitan. Ganon din ho kami. Kailangan lang ho natin na ipaliwanag sa mga doktor na pwede naman pala gamitin. Yun nga lang po, yung proseso ng for marijuana ay pinapakomplikado nila na simple naman siya na katulad ng ibang ibang mga gamot like morphine, like fentanyl. Okay, pwede ho gamitin yun for medical marijuana kung magiging batas na siya. Alright. Thank you, Doc. At maraming naliwanagan sa iyong sinabi. Pero kanina nababanggit mo yung kapabilidad ng ilang mga pharmaceutical company. Ako, I will speak on behalf of BauerTech Corporation sapagkat nagtrabaho din naman ako sa BauerTech for about half a year. At nakita ko yung kanilang talagang modernong mga pasilidad. On behalf of Sir Richard Dixon Gomez, kung sinasabi lang ng ilang mga detractors o sabihin natin mga pumupuna na wala tayong kakayahan, mali po. Makikita niyo yan sa BauerTech Corporations kung paano nila maingat na ipinoformulate ang anumang mga supplement and gamot gaya nga ng ating sinusulong na medical cannabis drugs. Anyway, Lakay, anong mga gusto mo pang madagdag na kaalaman sa ating mga kasama? Gusto mo malaman kung anong improvement Improvement ni Julia. Sino magsasalita doon? Yung nanay ni Julia. Ano po ba ang may improvement po ba? Ano po ba ang ginagamit niyang particular na na gamot? Yeah. Meron siyang anti-seizure medication. Pero hindi pa rin 'yun nakokontrol ng ng seizure episode niya. Every day pa rin ang seizure niya, every hour. Yun lang. Sa loob ng... Anong libreng gamot na pwede gamitin? Ano po? Anong libreng gamot? Libreng gamot kayo na-avail so far kung nilalat? Wala. Pharma grade, medicine yun na nabibili sa mga botika. Yun may kamahalan nga lang. Siyempre, hindi lang siya isang klaseng gamot. 2, 3, ganun.
For a Pero day. umabot na rin kami ng limang klaseng gamot ang pinapainom ko sa kanya. Ako na ang nag-refuse kasi hindi na siya gumagalaw eh. Kapag binigay ko pa yun lahat eh. Pinakagalaw na lang niya puro seizure. Bangag na bangag siya. Kaya Yung seizure, ako na- ilang seizure sa isang araw? sa isang araw. Yeah. Ngayon nasa 20 Oh? ang everyday seizure. Yan kasama na doon yung malakas tsaka yung mahinang seizure. Pero everyday yun. Pero dati, every minuto siya nagsi-seizure. Yun. Bali, ang ano ngayon, wala tumatalab talaga para makontrol yung seizure niya. Meron siyang soft seizure kasi kanina napansin ko siya na bagsak yung ulo niya. Ayun, pagka ganun na nagba-blank stare siya, nag-e-episode siya noon. Ayun Ayun. yung mga mahihinang episode niya. Parang sila kay siya kanina, nakaganon. Mm. Pero ang suporta ng magulang na napakahalaga dahil kayo Opo, pinangahawa. kasi kaming magkasama ng 24 hours, Oo. tapos kailangan hindi ako pwedeng maging kampante kasi yung seizure bigla-bigla siyang umaatake ng hindi mo alam kung anong oras. Ganun. Makikita mo na lang. Oo. Matahimik lang siya. Sa umpisa tahimik, meron nang biglang pasigaw na sobrang lakas. Mga ilang minuto ho yung seizure niya. More than 1 minute, minsan umaabot siya ng 5 minutes, 10 minutes, Oo. ganun. Pero yung pinakamahina, kung talagang aware ka sa mga seizure talaga, ang pinakamatagal kasi niya, 30 to 1 hour. Bagsak na bagsak sa noo. Hindi pa rin natatapos yung episode niya. Makikita mo na lang, yung subclinical ang tinatawag doon na wala na yung movement, wala na yung malalakas na movement, pero sa loob ng body niya, nagte-tremor pa rin. May Ayun. trembling pa rin na nangyayari. Doc Donabel, ma'am, the comparison of the seizure of this child sa iyong anak, ganyan din ba yung anak mo o medyo kakaiba naman yung presentations ng kanyang seizure? Pareho din po, no? Unfortunately, yung anak ko po na si Julia was diagnosed with an intractable form of epilepsy known as Dravet syndrome. Pag binasa po natin sa medical journal, ibig sabihin po ng Dravet syndrome, ito po yung isang uri ng seizure disorder na hindi kaya ng 1, 2, 3 or minsan hanggang 5 gamot. Ito po ay nag-uumpisa sa infancy, kaya po as young as 3 months old, nag-seizure na po yung anak ko until this day. And meron po silang global developmental delay, kaya po at age 11, ang kanya pong mental capacity is only incomparable to 1-year-old. So, naranasan ko rin po, thank you po Dr. Peter. Kagaya po ni Mami Girlie saka ni Mami Cecil, naranasan ko rin po yung isang araw na 60 to 80 seizures per day. Yung po yung mga pinakamadilim na bahagi ng journey namin to medical to seizure disorder. At 5 taon po, 5 taon kami nag-suffer na na-confine sa hospital. For 5 years, nag-aano po kami, nako-confine kami 3 weeks, and then after 3 weeks, 1 week lang kami sa bahay, and then mako-confine na naman kami for another month. Yung pong ER has become our parang field trip, parang lagi na po kaming lumaki yung anak ko doon. Sa sobrang laki niya, yung residency ng mga medical doctors doon na normally 3 years lang, nakita na nilang lumaki yung anak ko kasi 5 years po kaming na-confine. So, gusto ko lang pong sabihin na sa entire na usapin na to, sa medicalization and decriminalization ng marijuana or cannabis, ang talaga pong sentro ng usapin na ito ay kami pong mga pasyente. Malaki po yung aming papel na ginagampanan sa buong advokasya, kaya po nung 2013 hanggang ngayon, hindi talaga kami sumusuko kasi po lihitimo naman talaga yung aming concern, lihitimo yung aming pinaglalaban, and hindi po namin ginagamit, I just want to make it clear na hindi namin ginagamit ang sakit ng anak namin o ipapagamit ang sakit ng anak namin sa kahit anumang political na motibo ng kahit na sinong politika. So the politics will come and go at different administration and different generations. However, ang gusto talaga namin ay manatili na dumating ang panahon na ito ay legal na magamit ng mga pasyente na walang takot na makulong, and hindi po dumating sa punto na talagang mag-source out kami sa mga illegal. Kagaya nga po lang sinabi ni Dr. Peter kanina, maraming mga cases na napupunta sa mali ang pasyente kasi nagkakaroon po sila ng tinatawag na
trial and error on their own. So kaya mahalaga po no ang pagsasabatas, pagpasa ng batas na ito para mailagay po natin no sa sistema yung paggamit po ng cannabis bilang gamot and kagaya ng ibang gamot no, magamit ito ng tamang dosage. Kasi just like any other drugs, kapag naman mali ang paggamit mo, kaya po merong benefits and risks. So we really have to make sure na tama yung pag-prescribe ng doctor, tama ang dosage, and talagang may bona fide relationship, yung patient and doctor para masabaybayan po no, yung progress ng mga pasyente. Thank you, Dr. Donabel. Nandito po isang mami. Mami, yung episode, yung sa yung baby naman, hindi mo nakasama ngayon. Bagamat isa male? Yes. Lalaki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mami Cecil po. Opo. Ako po si Cecil Serda. Mother po ako ni Gabriel. 16 years old na rin po siya. Kagaya po ni Dr. Donabel at ng iba po namin kasama. 10 taon na din po akong kasama nila nag-advocate ng medical cannabis. Sa anak ko po, katulad nila, labas-masok din po kami sa ospital. Kagaya din po na ibang mga magulang sa aming grupo, kami po ay physically drained na, financially, emotionally drained na po. Kami po ay nananawagan na wag na po magbulag-bulagan yung mga mambabatas at iba pong mga doktor na natatakot pa rin po na paggamitin yung mga pasyente ng medical cannabis po. Marami na po, sa 10 taon po na kasapi po ako ng Kana Hopefuls, marami po na ang nawala. So sana po nananalangin po kami na wag na pong madagdagan yung mga mawawala pa pong mga pasyente. Salamat po. No, kasi nararamdaman ko rin yan. Yung panganay ko, bagamat walang ganyan, pero nung maliit siya, mayroong uso yung convulsion eh. Pag mataas ang lagnat, ay naku, pag nangisay at halos sinasabi nga sinusubukan namin ng kutsara para wag makagat ang dila. Pero nawala naman as she grow older. Ngayon 30 anyos na. Pero napakahirap bilang magulang, di ba, nararamdaman natin. Anyway, na-acknowledge natin yung ibang mga bagong dating. Nandito nakita ko yung kumpare namin nila kay si Paring Mike Abe ng Radyo Pilipinas. Pare, kakain tayo. Wala si Boss Richard eh. Nandito, i-radyo mo kami pare At saka yung mga may interview mo, si Dr. Jem Mucha. So, ano pang maidadagdag natin na Dr. Donabel, may gusto kang sabihin? Ayun, gusto ko lang pong sabihin, no, lalo na kung meron po tayong mga mambabatas na nanonood ngayon, na sana po nasuportahan po natin yung mga gumugulong na batas sa House of Representatives, ganoon din po sa Senado. Kasi mahalaga po ito sa aming mga pasyente para once and for all, no, mabigyan na po ng tamang gamot ang mga pasyente na malunasan, no, kung hindi man completely ma-cure, at least symptomatic management. Ano po ba ibig sabihin ng symptomatic management? Just like any other medications, no, na pharmaceutical medications kagaya ng for hypertension, hindi naman po yan lahat, pag sinabi mong nag-take ka ng hypertension, 100%, hindi na ulit tataas yung presyon mo. No? Tumataas pa rin po, depende on your lifestyle, on your food intake, and depende no, sa mga, kung ano man pong mga imbalances na meron tayo sa katawan. So, in the same manner, ganun din po yung paggamit ng medical cannabis. Kailangan lang po no, mabalanse natin yung harm and harmful and at the same time yung benefits ng medical marijuana, and we are hoping as patients advocates na finally we can make it happen talaga. And also patuloy po namin itong sinasabi no sa ating pong mga taong bayan, panahon na po no para baguhin natin ang ating mga maling pananaw at kultura na pagtingin sa marijuana or cannabis bilang isang masamang halaman o masamang damo. Ang pagiging masama po ng isang damo o halaman ay wala po sa substance. Nasa tao po ito na gumagamit kung ito po ay ginagamit sa maling paraan. Yung po tinatawag na substance abuse. Kahit ano pa man pong substance na ito, kay tubig, when you take too much water, no, magkakaroon po itong ng masamang epekto sa ating katawan. Even rice, no, even yung akala natin na pinaka-simpleng pagkain na posibleng hindi magdulot ng masama sa ating katawan, in too much intake of those substances, it will eventually create negative impact also in our body. So, lagi namin sinasabi, kami po na sa Kana Hopefuls Incorporated, formerly the Philippine Cannabis Compassion Society, is in the forefront no, of the medical cannabis movement.
in the Philippines. 10 taon na po kami sa Nobyembre at sana po no irigalo nyo naman sa aming 10 taon ang makita namin no na magamit ng mga pasyente ang medical cannabis na nang sa ganon hindi naman po pa mabawasan ang aming bilang sa aming pong advokasya. We have lost as of today as I speak to you around 80 to 100 patients who already died under our advocacy group. And we don't really have the luxury of time. Every minute counts. Kagaya ng sinabi ni Mami Girlie, no, bawat minuto nagsi-seizure ang mga bata. At yung bawat seizure can create a very big impact on their development, especially on the brain. Nagiging bedridden sila. And the more seizures that they have, the more na nagiging debilitating to for them. Kaya the earlier that we can prevent the seizures, the better for the patients so that they would be able to have an improved quality of life. Ang sa amin po, no, yung ma-improve lang yung kalidad ng kanilang buhay, malaking bagay na po ito sa amin. So, we are hoping na maging kaisa po namin kayo at makasama po namin kayo sa aming advokasya. Alright, yung pahayag na yun ni Dr. Donabel, hashtag sa Senado, hashtag sa Kongreso, hashtag dun sa mga mambabatas natin na sa inyo ang bala ngayon. Paring Mike Abe, may katanungan ka. Okay. Thank you, Parang Edwin at Lakay. Congratulations sa mga doc. Magandang advocacy yan. Dalawa lang yung gusto kong i-raise na itanong. Gusto kong itanong sa inyo. Una, pag naging batas ba ito, mayroon pa tayong sapat na pagkukunan. Alam mo naman natin na mainit sa Pilipinas. Hindi nabubuhay sa mainit ang marijuana. Sa malalamig na lugar lang, kakaunting lugar sa Pilipinas ang malamig. Sa mga kwartong pinupuntahan lang ni Edwin madalas. Dahil joke lang po. Pangalawa, ang kalaban ninyo dito, kalaban natin dito ay mga multinational company. Kasi talaga ang multinational company ayaw na ayaw ng mga local product. Ayaw na ayaw ng mga local invento kung ano man. Yun ang problema. So, paano nyo yun? Anong assurance na meron tayong supply nito in case na maging batas? Baka naman mag-import tayo. Alam mo naman ng gobyerno natin, Department of Importation tayo, importation lagi tayo, di ba? Puro import. Meron bang pagkukunan yan na unang tanong? Pangalawa nga, yung mga big time na kalaban nyo. Siguro ako unang sasagot. Yes, sir. Tinanong na rin ho to in the TWG kung magiging mura ba ang magiging produkto kung dito ginawa at hindi tayo mag-i-import. Kasi tinatanong nyo kung meron ba tayong kasanayan na kakayahan na kaya natin itanim at gumawa ng produkto dito. Nasabi ko kasi ni Doc Mucha kanina na may isang produkto at nag-iisa. Siyempre kung nag-iisa lang ho siya, yung kumpanya na yan ay kaya niyang ilagay at ipatong ang presyo na gusto niya kasi nag-iisa lang siya. It's a monopoly. So, ang kailangan ho natin dyan ay may kakompetensya siya. Ang problema lang ho ay may patent po siya. Yung patent po niya ay dun sa raw materials na ginagamit niya na hindi naman ho raw materials na galing sa Pilipinas. So kung ang gagamitin natin ay raw materials na galing sa Pilipinas, hindi na ho yan kasama sa patent niya. So meron ho tayong paiikutin dyan sa rule on patent na kapag pinayagan ho ang pag-cultivate ng raw materials dito at dito gagawin using another method which is yung method po na ginagamit sa either sa yung nasaliksik na namin sa other Asian countries, pwede ho siyang maging mura. Yan yung kinakatakot kasi ng ibang mambabatas na baka maging mahal pa rin. Pero ho, at the start, siguro ho, magiging mahal siya ng konti, pero hindi naman kasing mahal ng katulad ng produkto ngayon. So, kung may kakayanan ho, may kasanayan, meron po. Yun yan naman yung cannabis di ba pag nakikita niyo sa TV, may pinuputol nila at susunugin nila para lang hindi maikalat. Nagpro-promote pa nga ho sila ng cultivation niyan Kasi kapag pinutol mo yung halaman, nagsascatter ka ng seeds at pinapaarawan mo, lalo ho siyang tumutubo. So hindi ho yan yung right way of stopping the cultivation. So I don't know why that's their way of promoting not cultivating the plant. Pero kung kaya po siyang i-cultivate po dito using our own cultivars or chemobars. So yung second na tanong yata ni Sir is about yung multinational company. Multinational companies, they are. Because it's like a Chinese medication na parang cure-all siya. Natotoo naman, marami siyang component na pwedeng gamitin sa ibang sakit na hindi malunasan
ng existing na mga gamot. Or meron naman hong gamot na nagagamit ngayon, pero ang dami niyang complication pag ginamit mo yung gamot na yan. Kaya marami pong mga kumpanya na natatakot na maisulong tong gamot na to. Paano harapin yun? Yun ang kalaban ninyo, kalaban natin, sabihin natin. Kasi ako, interesado rin ako dyan. Ang problema nga, yung multinational company, kalaban yan. Actually, ewan ko kung alam niyo. Kaya nga ang Kongreso napakabagal at ang Senado eh. Matindi ang lobby dyan. Alam ba niyo yan? Opo. Matindi ang lobby dyan. So, may pera dyan. Meron. Kaya maraming bulag at bingi Okay. na mga mamabatas. Sige. Di ba? Nakakabobo at nakakabulag ang pera. Tama po na. If I may add, no, kay Dr. Peter, gusto ko rin pong mag-share. Una, yung question kung may sapat tayo na supply. Kaya nga po, no, sa Senado, yung ginawa po na technical working group and kami po, no, naging bahagi sa paghimay-himay, no, ng batas na naka-file po ngayon sa Senate, magkakaroon po ng tinatawag na government and private partnership. So initially, hindi po natin maikakaila na posible at malaki ang posibilidad na tayo ay mag-aangkat. Mag-i-import muna tayo initially. Bakit po? Kasi para nang sa ganun, masupplyan natin ng agaran, yung agaran na nangangailangan. Siyempre po, emergency po, no? Urgent ang need ng mga pasyente. Pwede pong mag-file, bumili, ayon po sa FDA regulations, pwede kang bumili, no, ng medical cannabis-based medications. However, ang malaking hindrance ito, medyo may kamahalan nga ho yan. Nasa 55,000 per bottle. Kasi nag-apply po ako niyan ng Compassionate Special Permit. Ngayon, paano natin masosolusyonan ito sa batas po, no? Isa po sa mga outrightly, no, na nagsasabi na talagang interesado is the Bauer Tech Corporation. Sinabi nga po, no, ni Dr. Richard Nixon sa mga interviews niya, meron pong kakayahan, no? May kakayahan po ang Bauer Tech Corporation mula sa plantasyon, sa pagpo-produce, magmamanufacture, para po na makakreate ng isang di kalidad na medical cannabis extract na gamot. Nang sa ganun, maibsan po, no, yung problema namin sa mamahaling gamot na bibilin pa sa ibang bansa. So, yun po, no, sir, ang inaaral ngayon, no, ng mga batas, both in the House of Representatives and also in the Senate, para, no, mas madami tayong mga i-involve na government and private na partnership, mas mapapababa po natin yung presyo nito. So, yun nga po kasi yung ating realidad na meron po talagang mga multinational companies na talagang pipigilan ito. Kasi syempre alam naman po natin, yung word na monopoly, no, gusto nila ma-monopolize sila para mas mataas yung presyo. Pero sana mas madami po, no, na nanonood ngayon na posibleng may kakayahan na mag-produce ng gamot na ito, pwede po mag-apply sa gobyerno para po sa partnership. Last na lang, ano pong status ng mga proposed bill na ito? Kasi malapit na naman mag-recess ang Congress. Next month, recess na sila. Babalik November, tapos Christmas na yan. Next year na naman. So, napakabilis ng oras. So, kaya ba itong mahabol o paano? Kaya po, sa ngayon po, no, nakatatapos lang namin ng technical working group sa Senate. So, na-draft na po namin yung substitute bill. Hopefully, no, sa Congress dapat supposedly meron kaming technical working group nung nakaraan. Pero unfortunately, no, na-delay and based sa recent na tawag po sa amin sa staff ng Congress, hopefully we can have the technical working group bago po mag-recess. So, ang mahalaga lang po magkaroon tayo ng technical working group and then next year, pag-usapan po natin ulit. Hopefully, i-adapt na lang sana yung substitute bill ng Senate, ng Congress, para nang sa ganun mas mabilis po, no, yung pagtakbo ng ating mga bills. Iyon po. Alright, gano'n naman yun. Basta malinaw yung presentasyon nila sa isa't isa, yung adaptations, mabilis din naman, sabi ni Senator JB. Anyway, sa mga panghuling mga pahayag na ng ating mga panauhin, hingan natin ng mensahe yung ang dalawang nanay dito na isa sa mga nagtungo dito para kahit na medyo hirap ibiyahe yung kanilang anak, ay kasama natin. Mami. Hello po. Ako po si manawagan po kayo. Panawagan ko lang, no, sana sa mag-iisang dekada na namin inaantay, ang anak ko 10 years, magta 10 years old na.
from 2 weeks old, every day until now, nagsiseizure siya. Wala nang tumatalab sa kanyang mga gamot na anti-seizure. Even yung yung doctor niya, wala nang mabigay na bagong gamot. Opo, wala na po mabigay na bagong gamot na para makontrol ang seizure niya. Sana pakinggan kami na mapabilis yung magkaroon kami ng legal access immediately. Yun lang po. Maraming salamat. Ayun po, magandang umaga po ulit. Kagaya po nila Dr. Donabel, ni Mami Curly, patuloy po kaming nananawag at nakikiusap sa mga mambabatas na mapadali na po yung pagsiligal ng medical cannabis po. In behalf po ng kagrupo namin sa Kana Hopefuls po, marami na po kasing nawala, wag na po sanang madagdagan pa yung mga namatay pa po ng mga pasyente. Di ko naman po pinapanalangin na wag po dumating sa punto na yung mga mambabatas natin magkaroon ng experience o isa sa mga pamilya nila ang mga ilangan para maintindihan po nila kami. Yun lang po. Nilabutan ako dun. Sana makaramdam din sila. Doc, sabihin ka. Ayun po. So, para po sa mga nanonood at nakikinig sa araw na ito at meron po kayong karamdaman na kagaya ng aming mga anak na posible na malunasan or maibsan ng medical cannabis, we highly encourage you to go to our Facebook page, Kana Hopefuls Incorporated. Pwede nyo pong i-like ang aming page. Pwede po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming pong private message. And then po, pwede po kayong sumali. Everyone is welcome to join our advocacy para mas maraming boses po na maririnig ang gobyerno, mas malakas po ang ating tinig at boses, at mas mabigyan po natin ng nandiin at pressure ang ating pong government to finally make it happen. Alright, Dr. Jam, ikaw ang promotor nito sa parting words. Yung pong mga liderato ng ating mga organisasyon at mga ahensya ng gobyerno, kung ayaw po nilang mawalan ng kredibilidad, kailangan na po nilang mag-isip-isip kung sino ang kanilang papanigan. Yun bang mga pasyente na nakikita na may real-world evidence na po ngayon ng cannabis bilang gamot. At kung patuloy pa rin nilang ide-deny, ay sila ay gumagawa ng sarili nilang hukay, nawawalan sila ng credibility. At eventually, kung patuloy nilang ide-deny, mawawala ng confidence ang public sa kanila. Yung mga medical organization ko na dine-deny na gamot ito, mawawalan sila ng pasyente. Yung mga politiko na dine-deny na gamot ito, mawawalan sila ng botante. Kaya mag-isip-isip na sila kung kanino sila papanik. Yun po yung sagot ko kay Sir Mike Abe. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon at patuloy po natin itong gagawin every week. Salamat po sa Media Health Forum at sa Bauer Tech sa platform po na to. Maraming salamat po. Dr. Peter, kakilala, sir. Kilala. So, ang huli kong pananalita ay para sa mga doktor na gusto pang sumapi sa aming kapisanan ng mga doktor na gustong gumamit sa panggagamot ang cannabis as a medical cannabis. So, it's a SEC-registered organization, so hindi ho siya isang putyo-putyo lang na organisasyon ng mga manggagamot. So, sana ho wala kayong takot na sumapi sa amin at sa aming mga pasyente for our advocacy. Marami ho talagang pasyente na ngayon na naghihikahos dahil napakamahal ng mga gamot ngayon, especially sa mga chronic diseases like seizures and yung mga Parkinson's, and of course yung mga nangangailangan na nasa bingit na ng kamatayan na may mga cancer. Bigyan naman natin sila ng dignidad sa kanilang mga sakit na i-offer naman ho natin ang isang alternatibong gamot na nakita naman ho na epektibo na. So sana ho ay ang ating mga mambabatas i-consider na ho ito.
at sulatan niyo po ang inyong mga congressman, mga senador ninyo. I-request to ninyo na iparinig niyo sa kanila na na sang-ayon kayo, kasi kapag tahimik ko tayo, hindi na malalaman ng mga congressman natin yan at mga senador. So ganun din ho, kung kayo ay doktor at gusto niyo may magkaroon ng sapat na kaalaman, meron na akong organisasyon para diyan. So sumapi na lang ho kayo sa amin. Salamat to sa pag-imbita, Sir Ed and Lakay. So, pinasasalamatan din natin ang ating mga pull-up media people, mga sila Jun Raimundo, Michael Rogas, Rafi Rico, Nolan Ariola, Norbert Azil, si Mayan Arelas, sina Donabel Kunana, ni Doktor yun eh. Bakit ka pumirma dito, Doc? Gusto mag-media. Si Debbie, si Girlie Mapa, si Cleopas, si Julia Cleopas, si Chris Lucas, of course, ang aking paring Mike Abe, si Kuya Ben Briones, at si Pedro Penduco ba yun? Alright. Ha? Pedro Pancho? Alright. Yeah, last parting words daw, may mahabol, biglang nag-cling ang isip ni Dr. Donabel. Go ahead, ma'am. Okay, mula po sa Can Hopefuls Incorporated, ang nais po naming iwan ay gamot po ang cannabis, palayain ng halaman para sa mga pasyente. Maraming salamat po. Alright, Lakay, parting words, Lakay, ha? Thank you. Dagang salamat. Ayun. Ako po si Edwin Eusebio, magandang umaga.